Nasa linya po ng aming telepono ngayon si Ginoong Joey De Venecia. Magandang umaga sa iyo, Joey. Magandang umaga, kaibigan Erwin. Magandang umaga po, sabi man nakikinig. Sir, does it frustrate you? How do you feel? Nakasuhan yung dalawang malilit na isda pero yung mga big time na dahilan din ang pagkawala ng iyong ama bilang House Speaker ay absuelto, Mr. Joey De Venecia. Well, of course, I'm happy with at least si Chairman Abalos po na indict na, tsaka si Secretary Neri, no? Kaya lang, yung big fish nga natin dito si Mike Arroyo. Siya po yung mastermind dito sa buong krimen na to. So, ang sinasabi ko nga, inabsuelto nga ng ombudsman based on what? Yung ginamit na evidence against Abalos, yung mga testimony ko, tsaka testimony nila Secretary Neri, tsaka yung mga witnesses na ginawa namin sa Senado. So, doon may mga allegations kami against the first gentleman. Kaya po, ang sinasabi ko nga kay Senator Dick Cordon, kung po pwede, kasi may hearing sa Tuesday, September 1, Blue Ribbon Committee hearing na naman on GTE, ay dapat siguro imbitahin niya na si Mike Arroyo kasi maganda na ang kalusugan ni Mike Arroyo ngayon. So palagay ko, he owes it to the senators and he owes it to the Filipino people para sagutin itong mga allegation sa kanya. Dalhin niya na ang kanyang abogado and hopefully, after nag-testify siya doon at saka he answers the questions, then pwede naman siguro magkaroon ng closure at gumawa na ng committee report para at rekomendasyon kung sinong kakasuhan sa ombudsman para hindi na ito maulit muli. Hindi pwede po kasi yung magdidesisyon ng ombudsman based on the same evidence that they looked at, which is the testimonies and indicting Abalos and Neri. But, Sir Joey, haven't you anticipated, you and your group, you, Mr. Luzada, Attorney Roque, your father, former Speaker De Venecia, haven't anticipated that this is going to happen, thinking that Mercedes Gutierrez was appointed by the President and a classmate of the first gentleman. Of course, naisip niyo rin po yun, di po ba? Oh, yeah, of course po. Actually, the cases were filed by the different congressmen, no, in 2007. Siyempre, pag dihado talaga, pag ang kalaban mo ay ang pinakamataas na mga tao sa gobyerno. Of course. Whether andyan si Mercedes Gutierrez or not, talagang mahirap na kalaban yun. Kaya lang, mas lalo kami bihado dahil dyan kay Ombudsman Gutierrez, no? Kaya lang, ang aking masasabi is that to make it consistent, he goes to the Senate and says his piece there, and then after that, if it is recommended by the Senate Blue Ribbon Committee that i-file ng kaso siya sa Ombudsman si Mike Arroyo, that's then the right time to investigate Mike Arroyo in the Ombudsman and then issue the whatever whether he's going to be indicted or he will just or absuelto as you said. Kaya lang parang nabsueltohan na hindi pa nagagawa yung importanteng investigasyon sa Senado. Sir, I got one last question for you. What do you plan to do now? And your father? What I'm planning to do right now? Well, firstly, I'm just thinking on what will happen on Tuesday and September 1. Kasi, I testified September in 2007, 2 years later, hanggang ngayon, pinapatawag pa ako sa Senado. So, hindi na, i-refresh ko muna yung memory ko kasi 2 taon na ang pinag-uusapan to. So, wala pa rin nangyayari, kaya marami akong namimit na tao ang question. Joey, bakit hindi mo natapos yung inumpisahan mo? Sinasabi ko naman sa kanila, Ma'am, sir, hindi ko naman po kontrolado yung mga investigasyon na yan sa Senado po yan. So, hopefully ngayon, I look forward to this last hearing, no, of the GTE-MDN, and then magkakaroon na hopefully ng closure at mag-recommend sila kung sino may kasalanan at sinong i-apply sa Ombudsman. Alright, Joey De Venecia, maraming salamat po sa inyo, sir. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Ito ang Engkwentro sa Radyo na kinatatakutan ng mga